ganito agad tayo, nag-blink. Nagbe-blink na. Edit nyo na lang. Magandang umaga uli sa ating lahat. Magandang umaga. Bago ang lahat ay manalangin muna tayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataon nito na kami po ay nag-celebrate ng inyong pong muling pagkabuhay. Gabayan niyo po kami na aming po magitan ang kahalagahan ito sa pamagitan ito ng pag-celebrate at pag-aalay pa ng mga buhay at pagkikinig ng mga salita. Pusin niyo pa ang puso at isipan, aming po maisigyan ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang muling pagkabuhay ay napakahalagang doktrina ng Kristyanuhan. Napaka-importante nito. Dahil yan yung dahilan kung bakit tayo ay naging Kristiyano. Tayo ay nagkaroon ng panibagong buhay. Kaya nga, mayroon tayong susundan ngayon ng mga talata kung saan nagpapatunay ng kahalagahan ng pagkabuhay ni Jesus. At isa pang trivia, maganda yung sinabi ni Tatay na sa lahat ng relihiyon, Kristiyano lang yung leader na nabuhay. Doon namatay, Kristiyano lang yung ang merong leader na namatay at muling nabuhay. Binabanggit niya ni Tatay kanina, Muslim, Buddhist, at iba pang mga relihiyon, Hindu, ay mga leader nila ay lahat ay namatay. At meron pa nandun nanatili sa libingan. Pero yung ating pinuno, ang ating sinasamba ay buhay. Dapat celebrate natin yun. Kaya inaalaala natin. Sa mga dinaanan namin, o kanina madaling araw, tapos siguro ng misa yun, mga 5:30 o alas 6, puputukan. Wala ba ang dito? Fireworks, di ba? Fireworks. Celebrate sila. Kasi after nun, kainan, di ba? Sila. Pero sana, yung yung ma-realize na tao na tayo ay merong tinatawag na kaligtasan. At yun yung ating bibigyan ng din yan. Unang-una, tayo ay na-justified. Ang ibig sabihin nun na hindi talaga tayo karapat-dapat. Hindi lang tayo binago yung buhay, pinabait tayo dito. Sino dito hindi pinabait ng Panginoon? Okay, lahat, mabait. Patango na si Kennedy. Mas mabait ka na ngayon, di ba? Kaysa doon naman. Kapag nakita naman ng di ba? Pero duda ka na, bakit duda mo sa kapaitan. Pero tuntua ako nung nung last Friday, salita kami. At saka nung Webes, mga 7 saying kasi kami. Lahat ng katabi ko doon, lahat yung dating mga sumailang buhay, dating mga siga, dating mga yung hinubugbog yung mga asawa. Kasi mga basabulero, mga pastor namin doon sa makikita mo talaga yung laki ng pagbabago ng buhay nung tinanggap nila si Jesus at ma-realize nila na ang laki ng binuwis ni Jesus at dahil niya nabuhay. At ito nga yung isang katunayan din ni Pablo sa taga-Roma. Sabi niya, siya ay pinapatay dahil sa ating mga kasalanan. So namatay siya dahil sa ating kasalanan. Yun. At muling binuhay. So hindi lang tayo inalisan ng kasalanan, binuhay siya para tayo ay mapawalang sala. So, ibig sabihin, hindi lang nawala ng kasalanan, parang pa talaga yung dineclare na totally clean. Pag nakulong ng isang tao, ang tawag doon, pag kahit na lumabas na, dati ng convicted, di ba? Dito, totally inalis na. Hindi ka sinabing dati kang criminal. Kundi, wala kang record. Sa mga juvenile, pagka yung mga ang tawag doon, juvenile delinquent, yung mga nakulong, pag natapos na nila yung kanilang mga inaalis nila yung kanilang record sa lahat ng record sa NBI. Kaya wala kang makikita record kapag nagpasala yung mga bata. Kasi binubura yun. Inaalis yung kahit saang record at yun ay nasa batas. Yun ay parang ganito yun. Nawawalan pag nandun na tayo sa bagong
bagong earth, bagong sanlibutan, bagong mundo na, o new heaven and earth. Hindi lang tayo mapupunta sa langit, ha? Ang sabi sa pahayag, magkakaroon tayo ng new heaven and earth. Tutuloy pa rin. At pagtingin doon ni, sabi na si Pedro, nandito ka ba? Kung ano mga kasalanan mo. Totally, wala yan. Record na yun. Makikita mo na parang blotted ng dugo ng Kristo. Okay, gawa-gawa ko lang yan, blotted ng dugo. Pero, metaphorically, ang dugo ni Kristo yung naglinis sa ating mga kasalanan. Tabunan lahat yun. So, we are justified. Jesus was raised from the dead for our justification as acting as God's official receipt. May resibo. Ang pagkabuhay ni Jesus ay resibo na tayo ay binayaran na. Ang resurrection ay hindi lang basta ito milagro. Ito isang malupit na pagbibigay ng malalim na kahulugan sa ating pagkatao. So yun nga, may resibo, no? Meron na tayong bagong pagkatao. Hindi man halata. Hindi mo man napapansin ngayon. Pero yan ay ang tingin sa atin ng Panginoon. So, parang ang pagkabuhay ni Jesus sa mga Gen Z pa, Gen Z ba tayo? Natin, millennials yan, ha? Millennials sa si Christ, no? Ano? Gen Z ka ba? 2000 ka pa taas. Ganun ba yun? Pero mukhang matured ka pa sa kanila, eh. Millennials. Ha? Si millennials, si ano? Gen Z ka. Kaya dalawa. Kayo yung mga millennials. Ano kayo ba? Ano ba yung mga lingwahe? Mga lingwahe ba? Iba ba ang galing nyo o iba yung mga pakikipag-ugnayan? Sabi nga rito, ang term nila is spoiler alert. Spoiler alert daw yung pagkabuhay. Kasi dahil si Jesus yung pinaka-first fruit na bumangon na totoong merong mabubuhay. Hindi siya fake news. Merong totoong mabubuhay na tao. Kaya may mamatay man, malungkot dahil may separation tayo. Mamatay na yung aso, nalulungkot tayo. Yung pagkayaan ng tao. Yung meron, gano'n. Pero dahil meron tayo pag-asa at si Jesus na yung pinaka katunayan, so meron tayong pag-asa na sinasabi ni Pablo kanina na muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Totally clear na siya. At nagkaroon tayong tinatawag na royal status, Imago Dei, binalik ng pagkabuhay yung ating totoong imahe na Imago Dei, tinatawag na the image of God in man. So pangalawa, meron tinatawag na cosmic renewal. Kung babasaan natin, dito natin may ibigyan, ano? Ang sabi dyan, at sa pamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging langit at lupa, so anything in heaven, ay makipagsundo sa Kanya. So, paano kaya yun, ano? Pati na sa langit, ibig sabihin, meron pa nga kailangan makipagsundo kay Jesus. So hindi natin alam kung ano yun. Masigurado ko na dapat ang nasa lupa ay makipagsundo sa Kanya. So tinitiyak natin na tayo, ang lahat nandito sa mundo ay kailangan makipagkasundo sa Kanya sa pamagitan ng pag-aalay ng sa pamagitan ng anak, pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo. So ibig sabihin, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay ay maging langit at sa langit at lupa ay makipagkasundo sa Kanya, pakikipagsundo sa pamagitan ng pag-aalay. Ibig sabihin, sa pamagitan ng anak na si Jesus, ang Kanyang dugo sa krus, yun yung parang alay ng pakikipag-ayos. Ibig sabihin, open na lahat ng communication na ang Diyos hindi na dinadaan sa paparusahan tayo, kundi binigyan ng daan para tayo ay merong pagkakasunod. So yung pagkabuhay ay isang katibayan. Yun ay katibayan kung saan ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay
babaguhin niya ang lahat. Sabi dito, no, signifies ang resurrection ng isang global reboot. Sa salita kasi ng computer, meron tinatawag na kapag nagloko-loko yung computer, ang ginagawa natin, pagka naghahang, anong gagawin mo? Pipin mo yung reboot, di ba? Parang in power, parang gusto mo mag-restart ulit. That's how God sinabi diyan sa Colossus 1:20 na mag-reboot ang buong ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus. That's the reboot. Yung tinatawag cosmic renewal. Hindi lang siya mundo, kundi lahat ng ginawa ng Panginoon. So yung pagkabuhay, yun yung parang katunayan. Ang buong creation ay kasalukuyang nag-grow na makikita natin yung sa Romans 8:19-23. So, ginamit ni Jesus ang kanyang ministry, ipakita ang holistic mission. Pinagsama ang turo at ang pagpagaling ng mga sakit. Kaya nga, dapat sa simbahan, mag-umpisa yung tinatawag na bagong kaharian. Ang sabi nga ng iba, N.T. Wright, na ang church ay nagsisilbing pilot project. Ay dapat yung parang isa, nakakakitaan yung pagbabago ng darating na kingdom na inaabangan natin. Kung saan dapat makita ang justice, peace, and care sa environment. Kasi inatang sa atin yung bago magkasala, binigyan ng management authority si Eva Adan. Dahil nga nagkasangala sila, nagkagulo-gulo. Lahat ay pati lupa, grow sa ating sa kamas. So, pangatlo, so una kanina ay justification, ang pagkabuhay ni Jesus. Pangalawa ay yung merong cosmic renewal, yung pagbabago ng hindi lang ng mundo ay inimpisahan ni Kristo sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. At pangatlo, yung tinatawag na paradox of power. Ang ibig sabihin paradox ay yung kabaligtunaan, yung kakaibang pananaw kung saan akala mo yun, pero hindi pala yun. Baliktad yung pagkagamit ni Jesus ng tinatawag na kapangyarihan. Yung paradox of power. Kung mapapansin natin, ang tao gusto magkaroon ng position at power. Gusto nila kasi ng control. Pag nagtataka nga ako yung tinatawag na pag pinapaalat-analyze yung tinatawag na formula ni Einstein na mc². Ang sabi ng iba doon ay power. Tama? So energy. Anything that has weight is power. Matter, anything that has matter and has weight is power. Yun ang ibig sabihin nun. At ibig sabihin nun, kayang may energy na meron doon sa matter na yun. Kapag ang nasa isip nila, kapag ginalaw nila yun, may malakas na power energy. Yun ang nasa isip nila. Kasi ang interpretation ng iba doon sa mc², ganito yung iba, in layman's term, any kilo of anything, a kilo of anything can burn at 100,000 kettle. Ibig sabihin, anything, a kilo of anything daw, kayang pakuluin yung takuri na 100,000 na takuri. So, ibig sabihin, na-discover ni Einstein na may power ang lahat. Sabi kasi doon, a kilo of anything that has matter ay kaya niya. Para sa akin, alam niyo, ano yun? It means destruction. You have to destruct a kilo to destruct another one. Isa kanila ganun yung tinatawag na power. At ang power na binabanggit niya ni Jesus, iba. Ang power na gusto ng tao ay control destruction. Pero ang power na meron si Jesus, ang power of life. Power to produce life. Walang noon ang tao. Kaya may tinatawag na paradox. So balikan natin ito, no? Kakaibang interpretation, explanation dito ni Matthew.
Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So may binigyan sa authority. Sabi ni Jesus, nasa kanya na. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Yung power na ibinigay kay Jesus ay yung power kung saan tayo ay ating ikalat na gawing alagad ang buong bansa. Pero naging alagad ba lahat? Hindi. Because we do not use power in a different power na noon ay pag hindi ka sumunod. Pag hindi ka sumunod sa reliyon ko, hindi kita ibibilan. Kung hindi ka Iglesia ni Cristo, hindi ka ligtas. Kapag hindi ka member ng sa kanila yan ang isa sa mga. Dahil kapag hindi ka member, hindi ka ligtas. So kailangan member ka para ligtas ka. Tayo hindi tayo ligtas sa panahon nila. Sila lang. So, ganun yun. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad. So gawin ninyong yun ang utos na sa atin na humayo, magbautismo, ayan, sa pangalan ng Ama at na Anak. At ito ang mahirap turuan ninyo sila sumunod. Nakakalita nito sa mission. Maabot lang tayo hanggang bautismo, pagkatapos hanggang dito. Tapos, ito ang napakahirap yung turuan silang sumunod sa lahat ng inuutos. Yun ano doon, yung ibig sabihin, merong continuous. Yung power na gagamitin natin ay yung power na sumunod sa pag-utos ng Panginoon. Alam niyo kung ano yun? Love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as self. Yun yung power na bibigay sa atin. Yung power na magmahal. Yung that's the paradox of power. The power of love. Yun yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Yung embracing power. Hindi yung power na hawak ni Thanos na sa gano'n, di ba? Na distraction, di ba? Sa kanila, yung power ay isang kind of power na kaya kang tukukin na isang gano'n. That's how they view power. Pero, sa Jesus, the power of love para mabuhay, to embrace, to accept. So, kaya ano yung paradox? Kapatid ko na iba yung pagkabuhay ni Jesus. Iba. So, ituloy natin. Tandaan ninyo, lagi ko kayong kasama hanggang katapusan ng ito. That's hope. Lagi kayong kasama. Ibig sabihin, nararamdaman mo man sa Jesus, hindi. Pangako na niya. Lagi tayong kasama. Amen. Meron din sa sulat si Pablo na bagamat hindi tayo tapat, ang Diyos ay lagi tapat. Kahit na pumalpak tayo, nag-backslide, tawag nila backslide, pag ganun-ganun, sa tinatamad, parang ayaw magsimba kasi nakadepende nyo sa feelings. Hindi naman sa totoo, hindi sa lahat ng pagkakataon, lalo pagka nagkasabuhan kayo ng asawa mo, tapos mag-preach ka. Ang hirap, pero kailangan mong gawin. Pipilitin mo Kaya, minsan, ayaw mo magsimba. Lalo na praise and worship ka, nag-away kayo, no? Tapos magtutugtog ka. Tapos, ang dami mong problema doon sa girlfriend mo. Ang hirap kayo magtugtog. Pero pipilitin mo. Dahil na, iyon ay dinidicate mo yung sarili, yun yung ating response. So, punta na tayo sa application. Baka kung ano pa yung masasabi ko. Napakaba na ako. Okay, practical application. So, gamit ang authority ni Jesus sa muling pagkabuhay ni Kristo, ni Kristiyano. Tungkulin nating bumuo ng komunidad na may radikal na pagtanggap na at nagdadala ng kagalingan. So, dahil nga tayo justified, meron na tayong secure tayo. Dapat tayo mag-umpisa sa ating komunidad ng radikal na pagtanggap, pagdanan, upang ipakita ang karihan ng Diyos. So, ganun dapat, hindi yung kasi yung malaking church, pero hindi sila magkakakilala.
Oh, kilala niyo si Chan? Kasi yung pinanood ko na kahapon. Basta isang sikat na parang iniwanan niya yung church para lang doon sa nag-form siya sa maliit na simbahan. Pero siya ay na-mega church na yung kanya. Pero parang hindi niya nakita yung connection. Parang mga taong ma-attend lang, relax, tapos magmamol. Parang paalis lang ng pa-feel good lang. Pero wala yung totoo talagang paglinap sa kapwa, yung pakikipag-ugnayan, yung usapan ng problema niya, may namatayan pala doon, anong kinalaman natin doon, baka meron ang mga anak natin ay magawin sa mga ganitong mga issue. Yung merong connection, yung pinag-uusapan niya, tulungan. Kasi lalo na ngayon, ang Singapore, declare sila na parang kanilang inayos ang kanilang committee na parang binalik nila yung committee noong panahon ng COVID. Kasi may problema na magkakaroon ng problema sa pagkain. Nitong linggo ko lang na balita. So, ibig sabihin, massive inaasikaso na nila. Advance. Alam na nila yung mangyayari, piniprepare na nila ang community na maging handa. Tayo, wala pa, di ba? Wala. Sige, pasok ka. Wala lang, relax lang. Bahala na pagka biglaan na. Ano na mangyari. Hindi natin alam kung ano mangyayari. So, gamit ang otoridad na ito, bumuo ng komunidad na may radikal na pagtanggap at pagdala at pagkagalingan upang ipakita ang karya ng Diyos. Ito pang Gen Z na practical application. Para kay Clive at saka kay Teresa. Gen Z practical. Authenticity. Ibig sabihin, maging real sa iyong mga struggles at failure. Ang iyong vulnerability at asset dahil doon nagiging perfect ang power ng Lord. Ini-embrace natin. Hindi natin siya iniiwan. Hinaharap natin yung mga struggles na yon. At nagiging perfect ang power ni Lord sa gitna ng kahinaan. At yun makikita sa 2 Corinthians 4:9-10. Pangalawa, isa sa natin, yung dahil tayo ay mga stewards, yung eco stewards. Ibig sabihin, huwag i-trash ang planeta. Huwag gawing basura yung ating planeta. Matagal na ako sumasama sa Kaklabad, binabawalan namin, inaayawan namin yung paggamit ng mga plastic. Noon pa. Kasi ang plastic, tumakalan yan sa lupa at hindi nagbubunan at nasisira yun. At tinatawag ng pag-iingat, ituring itong gift ng ating planeta. Ang pag-aalaga sa ating mundo ay isang theological statement. Ang problema yung mga tuwing hindi Kristiyano mag-aalaga. Kasi sila yung parang advocate na maging bantay sa kalikasan. At tayo parang hindi, parang focus tayo sa evangelism. Tapos hanggang doon lang, hindi natin trade. I-restore, ito, naniniwala tayo na i-restore ng Lord ang buong cosmos. He wants to reconcile all things from heaven and earth kay Kristo. Pangalawa, radical inclusion. Lalim ito Gamitin ang iyong platform para i-amplify ang mga muted voice. Iba mga influencer, kung meron kang parang naka-influence ka sa paligid mo, i-amplify yung mga muted voice na walang kakayanan mag-voice out ng kanilang hinanakit. Bumuo ng community na walang pinipiling race, status, dahil si Jesus ay nabuhay. Lahat tayo ay pantay-pantay ang